Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay katatapos lang nating magpakain sa ating mga baboy. Ayan. Ayan sila. Hindi muna natin binigyan ng panghimagas mga ka-farmers dahil marami-rami po yung pakain natin ngayon. Sasagutin po natin ngayon mga ka-farmers yung katanungan kung kailan ba papakainin ng grower feeds ang mga fatteners mga ka-farmers. So, dito sa amin, yung usual po talaga mga ka-farmers, lalo na kapag hybrid po yung baboy dahil malakas pong kumain ng hybrid, dapat makaubos po sila ng tig-isang sakong starter feeds. Pero, sa nangyari ngayon sa aming mga baboy mga ka-farmers, ito sila. Ayan, mga mestizo native lang po kasi ito mga ka-farmers. So, ang nangyayari, 2 months na po sila mula pagbili natin noong July 26. Kasi nabili ko po sila May 26 mga ka-farmers. So, nag 2 months sila last July 26. Ngayon, dapat na po sila na i-grower feeds natin mga ka-farmers. Yung naubos nila na starter feeds ay 4 na sako. Kaunti na lang yung kulang, maubos na po yung 4 na sako mga ka-farmers. Then, nag 2 months na sila, so nag-decide na kami na kung maubos na yung pang-4 na sako na starter feeds, mag-transition na po kami ng grower mga ka-farmers. So, sa makikita nyo, yung laki nila kapag i-transition ng grower, hindi po kasing laki ng sa hybrid mga ka-farmers. Understood po yan kasi mga mestizo lang po ang mga baboy na ito mga ka-farmers at nung mabili ko po ay sobrang liit nila. Kaabot sila ngayon ng grower feeds mga ka-farmers dahil yung purpose ko lang po sana ay ibibenta sila na panglitsunin. Pero ngayon kasing July, August mga ka-farmers, hindi masyadong mabenta yung panglitsunin dahil wala pong malalaking okasyon. Mas mabenta po yung mga November, December, January mga ka-farmers. Yan po yung time na mabenta po ang litsunin. Kaya since hindi po sila naibenta natin na panglitsunin, papalakihin lang po natin yan mga ka-farmers hanggang maibenta po natin sila or i-harvest natin sila pag abot ng 3.5 to 4 months. Depende po sa laki nila mga ka-farmers. Basta, yung paraan namin ay papakainin sila ng tig-isang finisher feeds. Pero depende na po sa sitwasyon mga ka-farmers kasi kapag medyo tataas din yung presyo ng live weight dito sa amin, ibebenta po namin yan mga ka-farmers. Sa ngayon, 170 per kilo pa po. So, sana pag time na i-harvest natin sila, 170 pa rin para meron tayong kaunting kita mga ka-farmers. Maganda sana yung sa lechoni na didispose lang po natin dahil malaki po yung kita ko at sureball po yung kita ko mga ka-farmers dahil kinocompute ko po yung lahat ng expenses at mag-additional lang po ako ng para sa aking kita kada ulo ng baboy. Hindi ko pa kasi sila naibenta na pang lechonin dahil wala masyadong bumibili ngayon mga ka-farmers. So, papalakihin lang po natin yan. Anyway, okay lang naman mga ka-farmers. Nakakatuwa din namang mag-alaga ng baboy na papalakihin natin. So, ito yung masasabi ko na hindi, mga second time na po ito mga ka-farmers na nag-alaga kami ng baboy na pinaabot ng finisher stage na mestizo native. Yung sa last time, mga 3 lang po sila mga ka-farmers at okay naman po yung kita. Meron pa ring income mga ka-farmers kahit kaunti. So, ito sila, 5 sila dito kasi sa kulungan at medyo lumaki-laki na, kaya crowded na. So, sa Sunday, if meron kaming time mga ka-farmers, i-separate po namin yung 3. Yung mga 2 na malaki, ayan, ito siya. Ayan, ito. Ito yung malaki at saka itong mga ka-farmers, ayan, ito siya. I-transfer natin yan sa kabilang kulungan. Kasi mas malakas silang kumain mga ka-farmers at hindi makapabor sa pagkain yung mga maliliit. Kaya bigyan natin ng time yung mga maliliit mga ka-farmers na makakain sila ng husto mga ka-farmers na walang disturbo. Iba kasi kapag nakahalo lang sila sa malalaki mga ka-farmers, matatalo po sila sa kainan. So, ayan, nakakatuwa naman. So, kung magpapakain tayo ng grower mga ka-farmers, yung usual po ay makauubos yung tig-isang baboy ng 1 sack na starter feed. So, kung 5 yung baboy mo, dapat 5 sacks po yung starter feeds mga ka-farmers.
Pero, ito sila, since umabot na sila ng 2 months, kailangan na po talaga natin silang i-grower feeds mga ka-farmers. Pero dun sa mga ibang hog raisers, depende din kung gusto nilang paabutin pa ng tig-isang sako yung starter feeds ng kanilang mga baboy. Basta sa 2 months na baboy mga ka-farmers, naka-grower feeds na po yan. So, thank you for watching mga ka-farmers. Sana po ay meron kayong natutunan sa video nito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!